Bye. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Ngayon po, nandito tayo sa napapatuloy ng gawain. Unang, tayo po ay nag-aalay muna ng panalangin sa dakilang Panginoon. At ang kalagayan po ng panalangin, yung mga kahilingan natin, tayo po yung tagapagsalita, ang Diyos ang tagapakinig. Lahat ng mga pangangailangan natin, inihahatid natin sa Kanya sa pamamagitan ng paghihiling o pananalangin. Ngayon naman, ang Diyos naman ang makikipag-usap sa atin sa pamamagitan naman po ng Ebanghelyo na ipinasulat niya sa banal na kasulatan. Nandito ngayon na binabasa natin. Ngayon naman, bibigyan natin ng buhay para kung ito man ay mahirap unawain, kapag ito'y pumasok sa ating tainga, hindi po natin ma-analyze na maayos. Pero, tutulungan tayo ng Espiritu Santo para yung Ebanghelyo po, kumbaga sa pagkain, malasahan natin yung mga sangkap. Hindi lang pwedeng sabihin natin masarap, kundi malasahan natin yung tamang dami ng asin, tamang dami ng paminta, tamang dami ng suka, kung ano pa man na inilagay natin sa pagkain. Sapagkat, sabi nga, ang tao hindi nabubuhay lamang sa pagkain material. Kaya sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ngayon po, magtataka tayo. Yung tagapangaral dito, hindi naman Diyos, pero yung bibig ng Diyos na ipinasulat, napakinggan ng mga propeta, binabasa natin at pinag-aaralan natin, ilagay natin sa ating mga tainga, makapasok sa ating puso at pinag-a-analyze ng ating mga pag-iisip nang sa ganung maunawaan natin ang nais ng Diyos. Then po, meron tayong mga aralin sa oras na ito. Ang una po, ayon po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ang Kapitulo 12, versikulo 12 hanggang sa 31. Muli po nating pag-aralan, basahin, at nang sa ganon, may ugnay natin sa bawat isa. Ano po sabi dito? Sapagkat kung paanong ang katawan ay isa at mayroong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. Kung titingnan po natin, halimbawa sa kalagayan natin, meron tayong isang katawan. Pero marami po yung sangkap. Nandiyan yung mata, ilong, yung bibig, yung kamay, yung tiyan, yung paa, mga bisig, lahat kumplito po yan. Pero gumagawa po siya bilang isang katawan. Ngayon, pag-aaralan natin, ano po ba tayo? Tayo tao. Nandiyan yan sa mukha natin. T-A-O. Nandiyan yan sa harapan natin, mukha, T-A-O, tao. Inilagay yan sa mukha natin, sapagkat tayo tao. Pero yung asal natin, minsan hindi tao. Ngayon, kung pag-aaralan natin, maraming sangkap, pero isang katawan. Ibig sabihin, kinakailangan sama-sama silang gumagawa at tulong-tulong at nagkakaisa sa makatuwid, hindi sila nagtatalo-talo o nag-aaway-away. Ano bang sabi dito?
Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo'y Hudyo o Grigo, maging mga Lipin o mga Laya. At tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ngayon po, kung pag-aralan natin, binautismuhan tayo. Pero kung ngayon po, magtatanong tayo, napakarami ng klaseng bautismo. Una, yung bata pa, sa pamamagitan ng pagbubuhos sa ulo. Nung lumaki na, nandyan naman yung bautismo sa sapa, sa ilog, sa swimming pool, meron pa sa dagat. Ang tanong, sabi nga, isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Alin doon ang karapat-dapat na bautismo? Ngayon, aalamin natin kung ano yung karapat-dapat na iglesia na siyang magkakaloob ng bautismo. Kung maalala natin doon sa Mateo 28:18-20, ano ang sabi doon ng ating dakilang Panginoon? Sila'y bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sino po ang kausap niya? Basahin natin para malinaw. Sapagkat ngayon po, nagtatalutang na kung sino-sino na yung nagpapalagay na sila na yung nagbabautismo. Nagkaroon lang ng rehistro sa SEC, may karapatan na daw magbautismo. Sabi po dito, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit, sa ibabaw ng lupa, ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, tatanungin natin ang ating sarili. Sino po ba ang kausap ng ating dakilang Panginoon? Walang iba ang kanyang mga alagad. Sa makatuwid, sila lang ang pinagkalooban ng karapatan magbautismo. Pero ngayon, nagtayo ng grupo, kasi bakit alam natin na bakit dumarami yung grupo. Halimbawa, ako yung head pastor, hindi ko nagustuhan yung pamamalakad ng, kung kaya ako yung pastor, hindi ko nagustuhan yung pamamalakad ng pastor, kukontrahin ko siya, hihiwalay ako, magtatayo din ako sa ng isang grupo. Hanggang sa dumami. Pagpaparestro sa SEC, kapag meron ng restro, may karapatan na damang baptismo. Ang lumalabas mo doon, negosyo. Dahil, kinakailangan yung pamamaraan ng bautismo, pinagkakakitaan. Bakit po? Halimbawa, nangangaral ako dito. Pagkatapos naman, halimbawa, gagamitin ko yung kalayaan kong mangaral para magbigay ka ng ikabo. Pagkatapos, ang tatanggap ng ikabo, ako. Ang nangyayari, negosyo. Pero hindi po dapat ganun. Kundi, iyan ang ibigay mo para sa gawain nang sa ganun lumago pa ang panangaral ng Ebanghelyo at magpatuloy pa. Sapagkat, minsan po, nakakatisod po o pinagmumulan ng tukso yung pagkakamal ng salapi. Kaya, malakas ang loob ko dahil nangangaral ako, wala pong bayad, libre para po sa bawat isa sa atin. At isa rin po ako sa tagapakinig ng pangangaral na ito. Ngayon po, dito, sinugo ng ating dakilang Panginoon ang mga alagad para mangaral at magbautismo. Kaya sila po yung pinagkaalooban lamang ng karapatan na magbautismo. Ngayon po, sabi dito, sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat. Isa lang ang espiritu na sa ibabaw. Binabautismuhan tayong lahat. Dumami nga lang dahil napakarami na ang nagbabautismo. Na ang tunay na larawan ng bautismo
ay hindi po isang kahilingan, kundi mula sa isang malinis na budhi. Ito'y sumpat pangako sa Diyos. Nagagampanan natin na tayo'y susunod sa kanyang kalooban. Sapagkat sabi sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, kung ibig ninumang sumunod sa akin, itanggi ang kanyang sarili. Sabi sa English, deny yourself. Ikaw man ay guro, ikaw man ay professional, kalimutan muna yan. Humarap tayo sa Diyos na isang taong makasalanan at tayo'y lilinisin ni Kristo. Sapagkat ang mga katungkulan sa sanlibutan, pang sanlibutan lang yon. Pero sabi nga, iniluwal tayong walang dala, babalik tayong walang dala. Kaya, sabi nga, ang diploma o yung tinatawag sa atin na titulo, halimbawa, abogado, attorney, idikit natin sa dingding, palamuti lang yan. Pero sa harapan ng Diyos, hindi po yan katanggap-tanggap. Kaya po, sa kalagayan natin ngayon, lahat tayo ay isang tao na pantay-pantay, walang higit, walang labis, lahat tayo ay magkakapatid. Sa makatuwid, pantay tayo sa harapan ng Diyos. Mapalad yung tao na halimbawa, bagamat siya'y edukado o tapos, pero nananatili sa kapakumbabaan na hanggang sumunod alang-alang sa pag-ibig niya kay Kristo. Kaya po, sabi dito, ang Hudyo mga Griego, alipin man ulaya, tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Kaya pantay po tayong lahat. Ngayon po, ito ang mga kalimitang nangyayari. Sapagkat ang katawan ay hindi isang sanggat, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Kung ang buong katawan ay pawang mata, sana naroon ang pakinig. Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroon ang pang-amoy. Ngayon po, ipinaliliwanag dito ni Apostol Pablo sa kalagayan na ng mga sangkap. Halimbawa, ako yung tainga o ako yung bibig dahil ako nandito nagsasalita. Kayo po yung tainga. Hindi naman pwedeng sabihin na magkukwentuhan na lang kayo dyan dahil ako nagsasalita naman dito. Hindi naman ako tainga, wala akong pakialam din nagsasalita sa harapan. Hindi po dapat ganun, kundi minsan po sa kalagayan natin, nagkakaiba-iba. Halimbawa, may kalayaan kang, magaling kang ang boses mo kumanta, tapos ikaw pa ang nasa taas na lumulutang yung boses mo, ikaw ngayon yung nagsasalita pero dinagaan mo sa kanta. Ganyan po ang magiging kalagay. Kaya, dito po, ipinapaunawa ni Apostol Pablo na mga tinginan tayo sa isa't isa. Hindi pwedeng sabihin na ako na yung magaling o siya na ang magaling, kundi lahat tayo ay pinagkalooban. Depende sa mga kaloob sa bawat isa sa atin. Kung ang ipinagkaloob sa atin, makinig po tayo ng aral. Kung ipinagkaloob sa atin, maging bibig, huwag naman baliwalain yung mga tagapakinig. Kasi ang tao po kasi tumitingin sa panlabas na inyo. Minsan, nagkakasala dahil sa pagsasalita. Hindi po natin pwedeng sabihin sa kapwa, pangit ka. Sapagkat lahat tayo ay magaganda at guwapo. Yun nga lamang, mata ang may problema mo, kaya ka nagsabi na pangit. Lahat tayo ay kumpleto. Ang sinasabing pangit, kung yung mata mo nasa baba, kung yung ilong mo nandi sa kilikili, hindi naman ipariparihas naman tayo eh. Kaya kinakailangan po, magmahalan tayo, mag-ibigan tayo, sapagkat, sabi dito sa susunod, datapwat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Ibig sabihin, bago ginawa yung tao, pinano talaga ng Diyos. Titingnan natin, bakit yung mata nasa taas?
Para kita niya lahat. Hindi ba ginaya natin kapag may CCTV na tayo, ayaw natin ilagay sa baba, gusto natin sa taas. Diba? O bakit nandito yung ilong? Para bago mo isubo, amuyin mo muna kung panis na. Bakit naman yun dyan yung bibig? Magbabalanse yan. Bakit yung tainga nandito? Para sagap niya lahat. Kaso ang problema, nasubrahan. Yung pakinig, minsan hindi naman tunay yung kwento, pinasa sa iba hanggang sa nagsanga-sanga na. Naging chismosa na. O kaya naging, anong sabi sa Marites daw, hindi ko alam yun. Kaya ngayon po, ganyan na ang nangyari, napasobra. Pero kung ang hinahanap natin, kapurihan ng kapwa, hindi yung paglait o pag-alipusta, mapalad tayo. Sapagkat ang Diyos ay nandiyan sa ating puso. Pero kung tayo po ay mapanghusga, lahat ng nakikita nating kasamaan sa kapwa, numintay nining ginawang kabutihan, na tayo'y tinulungan, tayo'y hindi pinabayaan ang pag-aruga nariyan. Ang magulang minsan lang magkamali pag nakita ng anak, lahat ng ginawa, burado. Lahat na mali. Ganyan po ang pamantayan ng tao. Pero dapat, hindi po tayo dapat ganon. Kundi, kinakailangan maunawaan natin yung mga sitwasyon. Sapagkat ang tao po minsan nagkakamali din. Hindi ibig sabihin, lahat na yun ay burado na. Nagkamali na. Nagkaroon lang ng pagkakataon ng mga dahilan, kaya siya nagkamali. O natisod o bumagsak. Kaya po pinakailangan natin magpakalakas sa pamamagitan ng unawa at ganun din, tingnan natin ang kalagayan ng ating kapwa. Wala po tayong karapatang maghusga. Sapagkat nagbabounce lang po yan. Ano man sinalita natin sa ating kapwa, bumabalik yan sa atin. Ano man sinabi natin na masama sa kapwa, binabalik yan sa atin. Kaya po, para hindi tayo balikan, huwag tayong magsalita. Sapagkat iyan po ang susi nang sa ganun tanggapin natin ang inihanda ng Diyos na kanyang kaloob sa kanyang pagbabalik ang buhay na walang hanggan. Magtatanong yan, sino ang gusto ng buhay na walang hanggan? Lahat taasan. Gusto mo ng buhay na walang hanggan? Tigil mo na yung sigarilyo. Ang tanong ay ayaw na iwanan yun. Dahil kahit nasira na yung baga, yung nicotine nandiyan pa rin sa nila. Kaya yan nangyayari. Ano ba pong sabi dito? At kung ang lahat ng ngaipawang isang sangkap, saan naroon ang katawan? Halimbawa, sa buong katawan, puro paa. Ano ka hitsura? Puro mata. Puro kamay. Ano mangyayari? Wala po, hindi manatawag na katawan. Dapat po, maraming mga sangkap ngunit iisa ang katawan. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kailangan. Sige nga. Halimbawa, kailangan ng mata yung salamin. Sabihin mo sa kamay, hindi kita kailangan, sinipunin mo nga mag-isa. Kung nakuha mo yan. Hindi, kundi lalo pang kailangan yaong mga sangkap ng katawan na waray lalong mahina. At yung mga sangkap ng katawan na inakala natin kakaunti ang kapurihan, sa mga ito, ipinagkakaloob natin ang lalong saganang papuri. At ang mga sangkap natin mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Totoo po, pansinin natin ang ating katawan. Alin yung pinakamaganda diyan? Alin yung pinakapangit? Pero yung pinakapangit, yun ang pinaka-importante. Sabihin na natin na, anong pinakamaganda diyan? Maganda ka nga yung ilong ko, yung mata. Ang pinakapangit yan yung puwet. Pero subukan mo sa ng puwet. Lahat ng sakit mo lalabas. Lagyan mo lang yan ng bawang, lagnatin ka na kagad. Yan po, napaka-importante ng mga sangkap na walang pakinabang, yung ipinalalagay nating pangit. Kaya mo sabi dito,
Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan. Ito po, siyempre, maganda na. Ano pang kailangan yan? Datapwat, hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang papuri, yaong mga sangkap na may kakulangan. Hinusay. Meron na ba kayo nakita yung puwit nasa, di ba, yung puwit mo nakalaylay? May extension pa. Hindi ba hinusay ng Diyos, yung mga bagay na nilalabasan ng mga mabaho, itinago niya talaga ng gusto na hindi makita ng iba. Pero, alam natin na nandyan siya. Pero may pakinabang siya. Bagamat minsan, naglalabas ng mabaho, utot, pero may pakinabang po siya. Kaya po sabi dito, upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng mga kaisang pag-iingat sa isa't isa. Totoo po. Kaya po, nagkakaroon ng pag-iingat. Yung kamay, iniingatan niya rin yung sarili niya. At kayo nga ang katawan ni Kristo. At bawat isa'y sama-samang sangkap niya. Ngayon, ilalagay na natin sa iglesia. Si Kristo ngayon ang ulo. Tayo ngayon yung katawan. Halimbawa, ilan tayo dito? 15. Sabihin natin 15 o 20 pa. May nakita kung hindi nyo nakita. Ngayon, iba-iba ang sangkap. Ngayon, ako yung bibig, kayo yung tainga. Meron dyan, iba ang kamay kasi minsan nagpipindot ng cellphone. Meron iba naman dyan, anong bahagi ng katawan? Ano ba yung walang pakinabang yung buhok kasi tulog? Ibig sabihin, tayo yung katawan ni Kristo. Kaya, kung ano ang kalagayan ng katawan, mga sangkap ng katawan sa isa't isa, ganun din ang kalagayan natin. Huwag natin yuyurakan yung isang tao na sabihin, wala namang pakinabang yan, pupunta lang naman ng pagsimba, pagkatapos uwi na, wala naman na itulong, hindi man lang umawak ng bandera, o hindi man lang kumanta. Pero yung mga walang pakinabang, sila po ang importante. Kaya po, mahalin natin ang bawat isa sa atin na mga sangkap ng katawan ni Kristo sa makatuwid bagay tayong magkakapatid ay kinakailangan sama-samang gumagawa sa isang katawan. Ano po pong sabi dito? At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. O ito na yung iglesia na itinatag ng Diyos. Kapag may nakita kayong iglesia na mayroon yan yung kumpleto. At ang Diyos ay naglagay Nasaan ito? 1 Corinto 12:28. Pasahin po ninyo sa katanang na kasulatan nyo. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una yung mga apostol. Sa sinamahan mo kaya may apostol doon. Ikalawa, mga propeta. Meron ba doon? Ikatlo, mga guro. May nagtuturo ba doon? Ikaapat, mga himala. May tinutulungan ba doon na may mga karamdaman? Ikalima, mga kaloob ng pagpapagaling. Meron bang nagpapagaling doon? Ika-anim, mga pagtulong. Sila ba nagtutulungan kapag ang isang tao ay hindi na nakakapunta ng pagsamba? Pinupuntahan niya ba sa kanyang tahanan? Hinahanap, hindi yung dahil wala ka nang binibigay na kaloob, yung pastor hindi ka nakilala. Hindi mo dapat ganun, kundi yung mga bagay na pinakakailangan, yung mga inactive na mga member na hindi na pumupunta o magdumadako sa simbahan, sila po ang pinaka-importante sapagkat sa bilang hindi mabubuo ang 100 kung kulang ng isa. Yan po ang ibig sabihin niyan. Ano pa masunod? Mga pamamahala, mayroon bang pangulo? At iba-ibang wika. Ano yung iba-ibang wika? Yung mga nagpupuri sa Diyos. Sabi ng iba, Amen. Glory to God.
Yan ang mahirap sabihin, lalo kung mula sa isang taong makasalanan ang magsabi, purihin ang Diyos. Pero kung tanggap na natin si Kristo, masasabi natin yan. Yan na yung iba-ibang wika. Mga kaloob, masabi din, lahat bagay mga apostol. Hindi po. Lahat bagay propeta. Hindi rin. Lahat bagay mga guro. Hindi rin. Kasi kung lahat guro, wala nang tuturuan, wala nang estudyante. Kung puro na guro, ang sunod niya sa taas principal na. Pero ngayon, mayroong guro, mayroong tinuturuan. Siyempre, subukan mo magsalita niya. Kung puro guro, nagsasalita ka walang tagapakinig. Anong sasabihin sa atin na siraan na ata ang ulo ni Brad? Nagsasalita na mag-isa. May mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat. Hindi po. Meron tinawag niya, sekretary lang. Meron tinawag na taga-alala lang. Nakaupo lang lang, taga-kanta lang. Nagsasalita baga ang lahat ng mga wika. Hindi rin. Kasi paano ka magpupuri? Nandiyan ka na, nasa loob ka na, yung mga baguhan lang ang malimit magpuri. Pero, kung titingnan natin, ang Diyos, pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi natin siya pwedeng utusan. Minsan sa panalangin natin, para natin sa diniliktahan, tagalingin mo nawa, Panginoon. Hindi po. Dapat, Lord, kung mahabag ka po sa Kanya, patawarin mo siya ng kasalanan at kung meron po siyang pag-asa pa na mabuhay, pagalingin mo po siya. Yung may kapakumbabaan, hindi yung uutusan mo ang Diyos na pagalingin. Sino ba mas mataas? Ang Diyos o tayo? Siyempre yung Diyos. Kaya nagmamakaawa lang tayo sa Kanya na tayo'y pagkalooban ng habag niya para humawa pa ang ating buhay. Sabi dito, datapwat, lahat nagsasalita baga lahat baga ay nagpapaliwanag. Hindi rin po. Tatapwa, maningas ninyong nasa ang lalong dakilang mga kaloob. Ano-ano po yun? Yung mga kaloob na bawat ang pinakamahalaga yung tayo yung handang makinig ng kanyang mga aral. At yung kaloob na pagiging isang mahabagin. Mahirap pong gawin yan. Minsan, palaging naghahanap ng sukle. Kapag tumulong sa kapwa, parang may hinihiling kapalit. Dapat po, libre. Sabi nga, kawang gawa. Anong panghuling sinabi na Apostol Pablo? At itinuturo ko sa inyo ang 100 kagaling-galingan. Kaya narito na lahat, ipinahiliwanag ni Apostol Pablo ang pinakamagaling sa lahat, ang mga turingan tayong magkakapatid. Walang kaalit, walang kaaway, okay lang tayo awayin ng kapitbahay. Okay lang tayo alipos tayo. Ang gawin na lang natin, huwag din natin silang awayin. Ipanalangin natin sila na maglinaw ang kanyang isip para yung masamang espiritu na bulong ng bulong sa kanya para murahin ka, lumayas. Nang sa ganon, parehas na tayong mapabuting tao. Hanggang dito na lang po ang may babahagi natin. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ano man ang ating mga kahilingan, karaingan, idilag natin sa Diyos at siya po lahat ang sasagot sa bawat isa sa atin. Lamang, kinakailangan makitaan tayo ng kalinisan ng kalooban sapagkat siya po ay palaging nariyan lang sa ating tabi. Kasama natin siya at hindi niya tayo pinawabayan. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos.